Magandang morning sa lahat. At ayan na nga, gagawin ko na yung pangalawang box. Kailangan ko na kasi itong ipadala kasama ng unang box. At sa tulad ko namang busy sa trabaho, syempre sinisingit ko na lang yung time para naman kahit papaano maayos ko na ito. Abay, pipikapin na ngayong linggo pero ayan, ngayon ko palang uumpisan lagyan ng laman ng pangalawang box. At yung una naman kasing box, isasara ko na rin ngayon. Laking pasasalamat ko talaga at napuno ko na yun. Akalain nyo, di rin biro ang pumuno ng mga box na ganyan kalalaki. Syempre, bukod sa paglalaanan mo yan ng maraming oras, ay kailangan naman talagang mamili ka ng iba't ibang klase na kailangan naman ng pamilya mo. So, isa sa mga ginagawa ko dyan, pag malapit na siyang mapuno, nilalagyan ko yan sa ibabaw ng mga damit. Halimbawa man lang yung mga damit ko na hindi ko naman na nagagamit. At dahil nga magkasing size naman kami ng kapatid ko, ayan, nilalagay ko na rin dyan. At meron din naman akong mga ibang nabiling gamit na talagang para sa kanila. Sayang din naman kasi ang space. Bakit naman hindi kung kaya pa naman, diba? At saka mapagkakasya pa, why not? So ayan na nga, pagkatapos ko siyang mapuno, sinasara ko na siya ng packing tape. Kailangan din kasi maganda yung pagkakalagay mo ng packing tape. At para din naman yan mabutas sa biyahe. Dahil hindi lang naman box mo ang i-deliver. Marami din namang box na kasama yan na i-deliver. At ayan na nga, natapos ko na ang unang box. Nasara ko na po siya. Ngayon naman, mag-uumpisa ako sa pangalawang box. At dahil nakabili din ako ng mga murang kape, at ayan, binabalot ko siya isa-isa para safe naman. Kasi minsan, pag nadadaganan ng ibang gamit, nasisira siya o kaya nababasag. Kaya kailangan din, maganda rin ang pagkakabalot mo dyan. Para kumbaga di masayang at safe na safe. Alam nyo ba, minsan pag kinulang nga ako ng pambalot, damit na lang ang ginagamit kong pambalot dyan. Maganda rin pag damit ang ginamit mong pambalot. Yung mga lumang damit mo ba na gusto mo na ring ipamigay, pwede mo rin siyang magamit. At dapat, naging wise tayo, hindi basta-basta gumagastos ng kung ano-ano. Pati nga yan, laruan ng bunso ko, binalot ko na rin siya. At alam na alam ko namang magugustuhan niya yan. Kaya kako nga para safe, binalot ko talaga yan ng todo. At alam nyo ba ang nakagawin ko na pag magpapakahon ako? Talagang sa ilalim yan, nilalagyan ko yan ng carpet. Manipis lang na carpet o kaya kumot. Lalong-lalo na pag may nilalagay akong alam kong mababasag. At para naman di masayang ang gastos ko, kailangan talaga safe. Minsan ka nga lang makakapag-box ng ganito, sulitin mo na, diba? At ayan, yung mga naipon ko uling mga gamit, isa-isa ko nang nilalagay yan. At alam nyo rin ba, pag nagpabagahay talaga ako, nasa iisang kwarto ko lang yan iniipon. Para naman, pag nilagay ko na yan sa kahon, ay wala akong makakalimutan. So, pag tsokolate naman ang pag-uusapan, nilalagay ko naman yan isang maliit na maleta. Para just in case na matunaw man yan, andyan lang siya. Medyo mainit din kasi sa atin, kaya hindi maiwasang matunaw mga tsokolate. Kaya ayan, bumili ako ng maliit na maleta. Tapos dyan ko na siya inilalagay, pati yung pagkain ng bunso ko. Mahilig din talaga sa mga gummy bears ang bunso ko, kaya ayan, pinuno ko na rin. At alam ko rin matutuwa siya dyan sa mga binili ko. Naku, pag magulang ka na talaga, no? Ang iniisip mo talaga mga anak mo kung saan sila matutuwa. At kaligayahan ko na rin na bigyan sila ng mga gustong-gusto nila. At syempre, andyan na rin ang mga gusto ng pamilya ko, mga tsokolate. So after ko mapuno yan, ayan, lalagay ko na rin yan sa maleta. Maayos talaga ako pag naglagay ng mga gamit. Base sa mga experience ko kasi, dyan na ako natututo. So ayan, nilagay ko na siya sa kahon. Pinunod ko naman yung mga nababasag na gamit. At katulad nga ng sabi ko, kailangan maingat na maingat tayo sa paglalagay. Andyan na rin yung mga para sa pinsan ko. So may isa na naman ako maliit na maleta na binili para naman ilagay yung mga ibang gamit dyan. Hay nako, mapapasana all ka na lang sa mga pinsan ko. At alam na alam ko naman kung ano yung gustong gusto nila. Kaya ayan, kahit walang request, nagkusa na ako. Dami din kasi ako natanggap na ganyan. Kaya kako nga ilagay ko na rin yan sa kahon. Aba, alam na alam ko na ang magiging reaksyon ng mga pinsan ko nito. Sabagay, lagi ko naman silang kasing nauutusan. Pag may mga hinihiling naman ako na kailangan lakarin, sila din naman ang inuutusan ko. Kaya para sipagin yan mga yan. Ayan, at ibibigay ko na lang yan sa kanila. At ayan na nga, ilalagay ko na yan uli sa kahon.
Naku, sabi ko nga ito pa lang parang mapupuno na yung kahon. So yung mga iba pang request tulad ng mga sabon na yan, andyan nilagay ko na rin may dyan. Mga bibigyan din kasi ako mga kaibigan. At saka syempre unang-una para sa pamilya ko. At ayan nga nakikita nyo, may mga gamit pa ako. Tulad ng gamit na sapatos na yan. Nilagay ko na rin kasi magkasing size din kami ng kapatid ko. Tsaka syempre ang laruan ng bunso ko andyan at na. At nilagay ko na rin ang iba pang mga gamit na pinamili ko. Abay ka ako nga parang mukhang kulang pa. Yung mga ibang binili ko sa mga grocery, ayan nilagay ko na rin. Gusto ko kasi tikman din nila yan. Para naman makita ko ang reaction nila kung magugustuhan. At gaya nga ng sinabi ko, mukhang kulang pa. Kabili na rin pala ako ng mga toothpaste. At saka yung mga ref magnet na yan. Meron talaga akong pagbibigyan na ng mga special na mga tao. Kasi alam ko namang sinusuportahan nila ako. At kahit malayo sila sa akin, ipapadala ko yan. So hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.